Ako po ay 35 years na nagse-celebrate ng Easter Sunday. Ibig sabihin ng 35 years na born again po kasi ako 35 years ago. At iba po yung nangyari kasi yung pag-uusapan po natin ngayon, ang title po ay The Result of the Resurrection. Kasi may result dapat. Dati po ako lasenggo, ako po ay lasing everyday for 20 years. Naninigarilyo po ako everyday. Hindi po ako nabubuhay ng walang sex, sa hindi ko asawa, girlfriend, babae. Ako po ay promiscuous person, ako po ay sugarol. Pero nung sinuko ko po ang buhay ko kay Jesus noong 1989, hindi ko alam kung kailan kayo, no? Hindi ko alam. Kung kayo po ay nagsuko na ng buhay kay Jesus, dapat may result. Sabihin mo nga, result. Kasi ang sabi po ng Bible, the Spirit of God that raised Jesus from the dead is living in you. Yun daw po, Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nasa atin. Kung totoo po kayong Christian. Kaya nga, 35 years na po ako nagse-celebrate ng Easter Sunday. Pero hindi po tuwing once a year. Araw-araw po ay hindi ko inaalala ang ginawa niya. Araw-araw po ay nararanasan ko. Okay? Nararanasan. Hindi inaalala once a year. Kaya makakakita ka ng mga nagsisimba, magsisimba sila, sumama sila sa prosesyon kaninang madaling araw, di ba? Meron po tayong ginagawa, especially yung mga kapatid nating mga Katoliko, once a year. Pero ang buhay po na binigay ng Diyos ay hindi once a year. Every day po yan. Meron pong result. Dapat pag ikaw ay lasenggo, makakalaya ka sa kapangyarihan ng alak. Kasi si Jesus ang bumuhay sa iyo mula sa libigan ng paglalasing. Yun ang ibig sabihin ng resurrection. Dapat kung ikaw ay sugarol, lalaya ka. Kasi the Spirit of God that raised Jesus from the dead, nakatira na sa iyo kayo. Dapat kung ikaw ay mahilig sa pornography, kahit ikaw pa yung pinakabasamang tao, may result. May resulta po. Imposibleng nangyari sa akin, sa inyo hindi. Hindi ho pwedeng gano'n. Because we have the same Holy Spirit. Ang Holy Spirit na nakatira sa akin ay nakatira din sa lahat ng mga nagsuko ng buhay kay Jesus. Kaya hindi pwedeng walang result. Kaya nga po, 35 years na po ako ngayon na nagse-celebrate every day. Hindi once a year. Kaya makikita nyo yung mga nagpapasan sa Quiapo once a year. Hindi ho once a year. Alright? Every day of the year. May mga deboto, pagkatapos magpasan, debote. Di ba? Napansin niyo yun? Yung mga deboto, magpapasan yan, magpoprosesyon yan, tapos debote na yan, pagkatapos inuman na yan. So hindi totoo. Hindi totoo yung Pasko ng pagkabuhay. Naglolokohan lang kayo. Pero ang Diyos po, nung nabuhay siya mula sa mga patay, gusto niya tayong bigyan ng bagong buhay. Amen? Amen po ba? So may result. Ayan, may kilala ako dito, mga dating drug addict. Pero nagbago. Bakit may result? May mga nagsisimba po rito, dating mga nagli-live-in, ayaw magpakasal. Di ba? Gumagawa ng kasalanan tuwing sila ay magsisiping. Kasi pag nagsisiping kayo nang hindi kayo kasal, kayo po ay gumagawa ng sexual immorality. Pero ngayon, nagpakasal na po ang marami po sa atin. Nandito po sila, mga binago ng resurrection. Hello? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Parang umiinit na. Umiinit, no? Nababanggit kasi yung mga addict sa pornography, yung mga bakla, mga tomboy. Nagbabago po yan kapag dahil sa resurrection. Hindi ka pwedeng imposible that you will remain the same. That's impossible. Si Jesus po nung nilibing, mahina, talunan, puro sugat.
Pero nung nabuhay siya maguli, ibang klase na po nung nabuhay siya maguli. Hindi na siya katulad ng dati. Siya po ay nabuhay sa isang bagong buhay. And it's the same for you and me. Hindi pwede. Imposibleng hindi magbabago. Sabihin mo nga sa katabi mo, imposibleng hindi magbago. Meron po akong trivia. Trivia po ako ngayong umaga. Magba-Bible study po tayo. Ano sa palagay ninyo ang pinaka-popular na verse sa buong Bible? Meron ba kayong alam? Sige po, ang makahula, bibigyan po ng 500 ni Daniel. Si Daniel. Hindi ako magbibigay. Ano yung pinaka-popular? Meron ba bumapasok sa isip nyo na popular na verse? Isa lang, isang verse lang ha. Huwag po yung awit 91, haba nun. Mahaba. Isang verse lang po. Meron ba? Meron ba pumasok sa isip nyo? Ibig sabihin popular, makikita nyo siya sa mga t-shirts, makikita nyo siya sa mga kotse, makikita nyo siya sa mga sapatos. Ay, nabanggit ko yung sapatos. Alam nyo na yun, ano? Kasi meron pong isang verse na makikita nyo sa maraming lugar. At ito po yung Philippians chapter 4, verse 13. It's the most popular. Basahin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. I can do all... Teka muna, sabi ko sabay-sabay eh. Sabay-sabay ha, sabay-sabay. 1, 2, 3. I can do all things, this true to Him who gives me strength. Medyo ibang version yata ito. Ulitin natin ha. Parang, kasi nasa memory ko, I can do all things eh. I can do all this through Him who gives me strength. Yung isang version, nakabisado ko po, NIV, ang sabi doon, I can do all things through Him who gives me strength. Bigyan ko kayo example, no? Ito po yung mahal na sapatos. Mahilig sa kayo sa basketball, di ba? Sinuot po ito ni Stephen Curry. Mahilig sa basketball. Hello? Yung katabi mo, hindi mahilig sa sungka yan. Hello? Sungka ang laro niya. Sa mga mahilig sa basketball, ang mahal po ng sapatos na yan po ay sinuot ni Stephen Curry. Ang kanyang pinopromote ay yung pong Under Armour. Okay? Nakasulat po yung verse na yan, Philippians 4:30, I can do all things through Christ. Tapos, meron pa po, no, yung coffee mug. No? Meron ba kayo yan? Ako, meron ako sa bahay niyan eh. Yung lalagyan ng kape, marami yan, mabili. Pag pumunta po kayo sa mga Christian bookstore, laging ubos yan, yung puntasan na yan. Nakasulat dyan, I can do all things through Christ who strengthens me. Meron pa po yung t-shirts. Ito po ay sinusuot ng mga basketball player, sinusuot po ng mga football player, NBA, PBA, kahit saan po kayo pumunta. Paborito po yan ng mga naglalaro ng football, basketball, diba? Isa pa, okay? Yung pong bumper sticker ng mga kotse. Makikita niyo yan. Minsan sumusunod kayo sa isang kotse, mababasa niyo yan, yung sticker. Okay? I can do all things through Christ who gives me strength. And the last one, marami pa pero isa na lang, no? Minsan tinatato po nila to sa kanilang mga kamay. Hindi ko sinabing magpatato ka. Hoy, sabihin mo sa katabi mo, huwag ka magpapatato, masama yun, ha? Hindi po tayo naglalagay ng tato sa katawan natin. Pero siyempre, may mga kanya-kanyang trip kasi yan eh. Pero sabi ng Bible, huwag niyong dudumihan yung katawan niyo. Pero minsan, may mga gumagawa niyan. Pinapalagay nila yun, tato na yan sa kanilang katawan. Minsan, alam niyo, nagpasalamat po ako, hindi ako pinayagan ni Angie. Kasi dati si Angie, gusto ko ilagay yung pangalan niya sa dibdib ko. Alam niyo naman, dibdib ko, laki, di ba? Sabi ko, papalagay ko yung pangalan mo sa dibdib ko. Buti na lang, di siya pumayag. Anyway, kasi kung hindi pala kami nagkatuluyan, ako laking problema. Maglahanap pa ako ngayon ng babae na Banji ang pangalan. Banji. Kasi hirap naman burahin yun, di ba? So, buti na lang nagkatuluyan kami at hindi ako nagpatato. Kasi talagang plano ko nung araw yon. Okay? So, yung pong verse na yan,
Ang problema ko lang dyan sa verse na yan, ginagawa po na ito ng maraming mga Kristiyano. Alam niyo na mind over matter. Minsan kasi, kapag hindi po natin alam ang ibig sabihin ng isang talata sa Bible, ma-abuse mo, ina-abuse. Alam niyo ba na maraming born-again Christian ginagamit siya ng wala sa lugar? Alam niyo yan? Kapag ginamit mo yung verse na yan na wala sa lugar, ikaw ay magiging Kristiyano na marupok. Magiging Kristiyano kang mahina. Magiging Kristiyano ka na mababaw. Ang babaw ng mga Christian. Kasi akala nila kapag ginamit mo yung verse na yan, ay magtatagumpay ka sa lahat ng gagawin mo. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Kaya nga mag-aaral tayo ngayon ng salita ng Diyos para malaman natin ano ba talaga ang kahulugan niya. Bakit ba isinulat yan? Saan ba yan isinulat? Para kanino ba yan sumulat na yan? Nang sumulat niyan. Okay? Kasi nga po, ang problema dyan, baka mamaya, ang iniisip mo, kapag may problema ka at binasa mo yan, masosolve ang problem mo. Ay, hindi ho ganun ang totoo doon, mga kapatid, no? Ngayon, ano ba talaga? What Philippians 4:13 corrects and confirms. Sana maintindihan niyo po ito pag-uusapan natin kasi lalo sa panahon ngayon, ang hirap ng buhay. Sabi ng iba, kahit mahirap ang buhay, di ba? Ang gasolina, 100, alam niyo next Tuesday. Sa Tuesday po, sa Martes, tataas na naman po ang ang crudo ng 15 pesos at ang gasolina ng 5 piso. Okay? Humanda na po kayo. Ha? At kahit anong basa mo ng I can do all things through Christ, hindi ho bababa ang gasolina. Okay? Wag po kayong hyper. Alam niyo, wag kayong masyadong spiritual. Ang problema ko sa mga born-again Christian, maraming overacting. Gagamitin nila ang salita ng Diyos nang wala sa lugar. Paano ba ginagamit ang Philippians 4:13 sa tamang konteksto, sa tamang situation, sa tamang pananaw? At alam mo, pag maintindihan mo to, magbabago talaga yung ating buhay. Okay? Magbabago ang buhay natin. Nandiyan pa po ba kayo? Ano ba yung mga mali na dapat ituwid ngayong umaga? Number 1, ano yung dapat na ituwid? Yung Superman Christian mentality. Sa maniwala kayo't hindi, maraming nagsisimba, akala po nila kapag ikaw ay Christian, pag ikaw ay nagsisimba, pag ikaw ay anak ng Diyos, dapat lagi kang panalo sa laban ng buhay. Hindi ko totoo yun. Yun yung Superman Christian mentality. Na kapag ikaw nagsisimba ka every Sunday, nagbabasa ka ng Bible, meron kang mga memory verses, at ikaw ay totoong born-again Christian, lagi kang panalo sa laban ng buhay. Hindi ho totoo yun. Hindi ho totoo. Hindi sa lahat ng oras, ikaw ay magtatagumpay. Habang nandito ka sa daigdig na to, kasama rito ang kabiguan. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan, lahat ba na naging crush mo, crush ka? Hindi naman ano. Sino rito yung ganon? Dahil gusto ko siya, I can do all things through Christ. Yung iba po sa inyo, baka ngarap na maging doktor, hindi ho matutupad. And that's life. Yun po ang totoo doon. Hindi lahat sa inyo yayaman. Okay, maliwanag po ba? Hindi lahat na nagsisimba, lahat ng anak ng Diyos, yayaman. Hindi ho totoo yun. Okay? Kaya nga po ito yung pinag-uusapan natin ngayon. Paano kung pinag-pray mo yung sakit, hindi gumaling? Lahat ba ng pinag-pray natin dito sa dulos, gumagaling? Hindi. Eh hindi pala totoo yung I can do all things through Christ. Totoo po yan. Kailangan lang nating pag-aralang mabuti. Paano kung hindi kayo manalo sa basketball? Diba? Yung iba kasi pag maglalaro sa basketball, naku, i-quote nila yan, I can do all things through Christ. Eh kung hindi ka manalo. Paano kung ikaw ay nag-apply sa trabaho, papunta ka sa interview, habang sumasakay ka sa jeep,
can do all things through Christ. I can do all things through Christ. Pagsakay mo ng elevator, I can do all things through Christ. Bago ka pumasok sa interview, I can do all things through Christ. Sabi na nag-interview sa'yo, sorry, hindi ka tanggap. Nangyayari ba yon? Yes, nangyayari po yun. Kaya wag na wag kang maging Superman na mentality. Kung lahat ng gusto mo, pakilagay ka yun, pakilagay nga sa harap para mabasa ng lahat. Kung lahat ng gusto mo ibibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka totoong mahal ng Diyos. Sige, isipin niyo mabuti. Bigyan kita ng kalahating oras. Hindi lahat, kung lahat ng gusto mo ha, pero ang binibigay sa iyo ng Diyos ay yung kailangan mo, hindi yung gusto mo. Magkaiba po yung kailangan sa gusto. Ako, gusto ko pong yumaman ng mayaman. Kailangan ko ba yun? Baka naman hindi. Kaya nga sabi ko, hindi lahat po ng gusto natin ay makukuha natin. Kaya hindi mo pwedeng yung Philippians 4:13, hindi mo pwedeng sabihin, ba't ganun? May kasalanan ba ako? Mangyayari tuloy sa iyo ngayon, manghihina ka sa pananampalataya. Kasi Superman mentality ka tayo. Hindi nangyari. Ano ngayon mangyayari? Kukwestiyonin mo ngayon ng Diyos. Sasabihin mo, akala ko ba, sabi ng Bible, magagawa ko ang lahat. Yes, magagawa mo ang lahat. Pero hindi yun ang tapos na kwento. Tatapusin natin ang kwento maya-maya. Hindi nga lahat ng tagumpay ay para sa iyo. May kabiguan sa daigdig na to. Ako po marami akong failure. Kahit born again na po ako, ang dami kong kabiguan. Ang dami kong kapalpakan. Salamat na lang, mahal na mahal ako ng Diyos, hindi niya pinayagan yung gusto kong mangyari. At ibinigay lang ng Diyos sa akin yung kailangan ko. Hello, nandiyan pa po ba yun? Kaya ang tawag ng Bible, all the things that you need. Hindi all the things that you want. All the things that you need. Kailangan mo kumain. O yan, okay yan. Damit, okay yan. Ang gastos, kahit konti, okay yan. Kailangan mo na bahay na matutulugan, kahit umuupa ka lang, kahit maliit, yan, okay yan. Kaya lang sabi niya, just seek first my kingdom and my righteousness. And all the things that you need will be added to you. Kaya hindi po pa easy-easy ang buhay, mga kapatid. Nagbabasa ba kayo ng Bible? Sino po rito nagbabasa ng Bible? Kung nagbabasa po kayo ng Bible, tingnan nyo, lahat ng nagtatagumpay sa Bible, lahat po na nagtagumpay sa Bible, hindi sa lahat ng laban, kundi sila na nanatili sa kabila ng kabiguan. Gusto nyo, basahin nyo Bible nyo mamaya. Punta kayo sa Hebreo, Kapitulo 11. Ang sabi ron, hindi lahat sila ay nakamtan ang pangako ng Diyos. Ang iba sa kanila, pinakain sa leon. Hindi nila nakita kung ano yung pangako ng Diyos. Ang iba sa kanila, pinatay. Ang iba, pinahirapan. Yung iba, inugutan ng ulo. Pero ang tawag sa kanila ng Bible ay bayani. Why? Kasi may salitang endurance. They endured in the middle of hardships. Okay? Kaya hindi po lahat ng mga naglilingkod sa Diyos ay maganda ang takbo ng buhay. Pero lahat ng naglilingkod sa Diyos ay tatagal sa labanan. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi magkukwit. Hindi magbabackslide. Hindi babalik sa dating kasalanan. Ang lahat na naglilingkod sa Diyos na naintindihan mo na yung I can do all things through Christ sa kabila ng mga pangit na nangyayari. Hindi ka titigil. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya itigil natin yung paggamit sa verse na ito. Itigil natin ang paggamit sa verse na ito para makuha mo yung gusto mo. No, don't use the verse. Okay? Kaya nga, God does not want to help us to conquer the world, but to overcome the world. Hindi po talaga gusto ng Diyos na ma-conquer mo ang mundong ito. Ang gusto ng Diyos ay ma-overcome. Sabihin mo nga, overcome. Ano ibig sabihin? Mapagtagumpayan mo yung inaalok ng mundo. Yung puro kayamanan, puro pera, yung standard of this world.
Na ibig sabihin, pag hindi kayo nakatapos sa pag-aaral, wala kang kwenta. Yun ang standard of the world. Kailangan mo yung ma-overcome. Kasi hindi lahat po tayo ay magiging professional. Di ba? Kasi dito po sa mundong ito, dito sa Malabon, dito sa Navotas, pag wala kang magandang kotse, ano tingin sa ilang tao? Ay, di ka pwede pakinggan. Hindi sila nakikinig sa'yo pag wala kang maraming pera. Pero ang sabi ng Bible, we need to overcome that kind of standard. Yung kanilang standard of success, di ba? Kailangan nating ma-overcome yung paniniwala dito sa Malabon, dito sa Navotas. Kapag ikaw hindi ka professional, ay wala kang kwentang tao. Yun ang sabi ng Bible. You need to overcome that kind of standard. Pag konti lang ang pera mo, hindi ka nila papansinin. Di ba? Kailangan nating ma-overcome yun. Hindi mo kailangan magkaroon ng milyon. Hindi mo kailangan na maging summa cum laude. Hindi mo kailangan na magkaroon ng, alam mo yun, ng magaling na skill. No. Kasi yun po ay standard. Napansin niyo po si Jesus, ano kinuha niya? Mangingisda. Walang pinag-aralan. Para ipahiya yung marurunong. Tama? Nabasa niyo Bible niyo? Hindi siya kumuha ng mga college graduate. Ang kinuha niya, magnanakaw, yung mga walang kwenta. Para ipakita sa Diyos na iba standard ng Diyos kaysa sa standard ng mundong ito. So we need to overcome the world, not to conquer the world. Huwag ka magkaroon ng Superman mentality. Right? Hindi ko sinabing okay sa'yo na maging mahirap ka na lang forever. Wala po ako sinasabing maging mahirap kayo forever. I'm not saying that. Kailangan nating umalis sa mahirap na sitwasyon. But in the right time, in God's perfect time. Amen? Amen po ba? That's number 1. Number 2. Umalis tayo doon mga kapatid. Hindi po, wag tayong mag-overacting sa pananampalataya. Number 2, the prisoner's perspective. The prisoner's perspective. Alam nyo, para maintindihan nyo yung Philippians 4:13, para po ma-appreciate nyo yung Filipos 4:13, kailangan po nating maintindihan sino ba yung nagsulat? Di ba? Alam nyo ba na yung talata na yan, o yung libro, yung buong libro, nasaan po si Apostol Pablo nung sinulat niya yan? Wala po siya sa air-conditioner room. Wala po siya sa isang opisina. Wala po siya sa isang magandang lugar. Wala po siya sa beach. Saan po? Saan si Pablo nung sinusulat niya yan? Siya po ay nakakulong. Nakakulong po siya. At alam niyo, hindi pangkaraniwan ang bilangguan niya. Siya po ay nakatali 24/7, nakagapos sa isang sundalo. Ganun po sila sa panahon ni Pablo. Dahil siya po ay isang importanteng bilanggo, meron pong isang sundalo na nakatayo sa tabi niya, 24/7, palitan po yan, tatlo yan, every 8 hours. Magpapalit ng sundalo, nakagapos po si Pablo sa isang sundalo 24/7. Ang marami naman sa inyo, hindi naman kayo nakagapos, di ba? Pero hindi mo pwedeng sabihin, I can do all things. Ang marami sa inyo, lalaki ng sweldo nyo, pero hindi kayo makapaglingkod sa Diyos. Ang marami sa inyo, kumakain ng 3 times a day, pero hindi kayo masaya. Right? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo. Tapos na Biyernes Santo, parang Biyernes Santo pa rin. Tingnan mo. Kailangan maintindihan nyo, si Pablo po, hindi kumakain. Gutom na gutom. Siya po ay giniginaw. Nasa loob ng madilim na bilangguan. Walang ilaw. Pag-araw, nagsusulat po siya. At diyan niya sinulat sa librong yan, ang sabi niya, magsaya kayo. Magsaya kayo, rejoice, be joyful always. At ang sabi pa niya, I can do all things through Christ. Prisoner's perspective. Ano perspective mo, kapatid? Bakit malungkot ka? Bakit wala kang kasaya-saya? Bakit konting problema hindi ka magsisimba? Kasi nga, sabi mo, I can do all things kung may pera. I can do all things kung nababayaran lahat ng utang. Pero si Pablo, sabi niya, I can do all things kahit nakabilanggo ako. Kahit inalis lahat yung aking pag-asa.
Nandiyan pa po ba kayo? Ang marami sa inyo, ang ganda-ganda ng buhay. Pero pag linggo, tamad-tamad magsimba. Hindi ba kapag basa ng Bible, right? Magbabasa lang ng Bible, hindi mo ba magawa? Magpe-pray ka lang, hindi mo masabing, I can do all things. I can pray. Kahit ang gasolina ay 140 pesos, I still can pray. Hindi mo masabi, tama? Kasi nga, hindi mo na-appreciate yung kalayaan mo na dito sa Pilipinas, kahit mahirap ang buhay, wala ka naman sa bilangguan. Nagsisimba ka, naka-aircon pa ka di ba? Ang dami-daming mall, ang daming restaurant dyan sa mall, mamaya kakain kayo Di ba, sino rito kakain mamaya pagkatapos ng service? Sana all. By every standard of the world, Paul was a loser. He lost everything. Kung ang sasabihin natin, wala ka siyang kotse, nakakulong siya, ay loser si Paul. Hindi po kasi sinabi ng Philippians 4:13 that I can achieve all my dreams. Wala akong sinabi ang verse na I can achieve all my dreams. Sa totoo lang po, hindi lahat ng pangarap mo matutupad. Pero hindi ho yun ang sabi ng Bible. Ang sabi ng Bible, I can do all things. Ibig sabihin, kahit pangit ang sitwasyon, I still can do all things. Hindi ako mapipigilan ng kadenang ito. Hindi ako mapipigilan ng kahirapan. Hindi ako mapipigilan ng problema. Ang dami ko kasing kilala, may konti lang problema, hindi na sila mag-church. Hindi naman nakakulong. Umakain naman 3 times a day. May damit naman, may sapatos naman, may pamasahin naman. Bakit hindi mo masabing, I can do all things? Kasi nga hindi mo naintindihan ano nangyari nung mabuhay si Jesus mula sa mga patay. Baka mamaya hindi mo pa nararanasan yung Easter Sunday. Baka hindi mo pa nararanasan na yung bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay nasa iyo. Yun ang ibig sabihin po yan, o ano po yun nangyari po kay Paul. Nasabi niya, kahit nakabilanggo ako, hindi ako mapipigil ng kadena. Kahit ako'y puputulan na ng ulo, alam niyo ba, na several days away, puputulan na po siya ng ulo. Pero in spite of that, naisulat niya pa yan. Magagawa ko ang lahat. Ibig sabihin, pwede ako sumaya kahit malapit na ako mamatay. Diba? Kahit inagaw na nila sa akin lahat ng kalayaan. Ang layo ni Paul sa kanyang bayan. Siya po ay nakakulong sa Rome. Hello? Nakakulong po siya sa Rome. Thousands of miles ang layo sa kanyang bayan. Wala siyang kaibigan. Nalayo siya sa kanyang pamilya. Pero ang sabi niya, rejoice in the Lord always. You can do all things through Christ. Kaya yun na sinasabi ko kanina, may resulta po. May resulta ang Pasko ng pagkabuhay. Na kahit konti ang pera mo, hindi masarap ang ulam mo, hirap na hirap kayo magbayad ng bahay, wala namang kwenta yon compared kay Paul's, ano ang perspective niya bilang isang bilanggo. Kaya kahit anong tukso, even during the strongest temptations, alam niyo, lahat po kayo tutuksuhin na lumayo sa Diyos. Tama? Tama po ba? Lahat po tayo, dadaan tayo sa temptation. Ano yung greatest temptation? Bakit ba tinutukso ang isang Christian na kamukha natin upang malayo sa Diyos? That's the only purpose. Walang ibang dahilan kung bakit tutuksuhin ka. Isa lang. Para malayo kayo sa Panginoon. But you can do all things. Kung alam mo lang kung ano pinagdaanan ni Pablo on a prisoner's perspective, salamat sa Diyos, hindi ako nakakulong. Salamat sa Diyos, kumakain ako ng 3 times a day. Salamat sa Diyos, may ganito akong church, kaya magagawa ko ang lahat. Amen. Diyan pa po ba kayo? Palakpakan nga po natin ang Lord. Meron akong kwento na naalala, meron pong isang magandang bahay, gustong bili ng mayaman. Sabi niya, bibiling ko yung bahay mo. Sabi nung may-ari, hindi ko pinagbibili yung bahay ko.
Sabi niya, sabihin mo ang presyo. Dodoblehin ko. Kahit magkano, gusto ko lang makuha yung bahay mo. Sabi niya, hindi ko talaga to pinagbibili. Umalis po yung tao. Bumalik siya after 2 days. Iba na po sinasabi niya after 2 days. Sabi niya doon sa may-ari, bibiling ko yung pako. Yung pako, sabi, may pako ano? Doon sa dingding ng bahay, meron nakalabas na pako. Sabi ng lalaki, babayaran ko yung pako na yan ng 1,000,000 piso. Yung pako, ha? Yung pako, bibilin mo? Oo, 1,000,000. Akin yung pako na yan. O sige, gawa tayo ng kasulatan. So gumawa po sila ng kasulatan, deed of sale, na yung pako na yan, akin na yan. Alright? E di tuwan-tuwa ay may-ari ng bahay. Ba? Grabe, pako, binayaran 1,000,000. Pagkaraan ng isang araw, bumalik po yung lalaki, may dala po siyang supot na may labang, patay na aso. Ang baho ng aso. Isinabit niya ron sa pako. Sabi nung lalaki, yung may-ari, hoy, teka muna. Bakit ka nagsasabit ng patay na hayop dito sa bahay? Sabi niya, akin yung pako na yan, di ba? Hindi ba nakalagay sa kasunduan natin na yung pako na yan akin? At kahit ano gawin ko sa pako, wala kang magagawa. Walang magawa yung lalaki. Sinabit ngayon yung patay na aso, ang baho. So, 2 araw, kumalat yung baho. 3 araw, kumalat yung baho. Hanggang 5 araw, hindi na siya makatagal sa baho ng bulok na aso. Tinawagan niya yung lalaki, sabi niya, ibebenta ko na yung bahay ko sa'yo. Nakuha ngayon nung lalaki yung buo niyang bahay. Ano po ibig sabihin nito? Ang demonyo po, hindi niya kailangan ng buong buhay mo. Isang maliit lang. Konting pagsisinungaling. Sino rito, nagsisinungaling ka? Pakonti-konti. Ilang araw pa, babaho ka na at ibibigay mo na sa demonyo ang buo mong buhay. Diyan nagsisimula yan. Alam niyo yung mga nakikipag-sex sa hindi nila asawa? Nagsimula lang po yan sa kwentuhan. Nakikipagkwentuhan ka sa kabastusan. Nanonood po kayo di ba? Iba sa inyo, nanonood kayo ng pornography sa cellphone. Pako lang yan, pako. Sabi mo, okay lang, nanonood lang naman eh. Alam niyo, mga ilang araw, makikipag-sex ka na sa hindi mo asawa. Ang buong buhay mo, babaho na yan. Hindi mo napapansin, nagsimula lang ang demonyo sa maliit na pagsisidungaling. Mga pasilip-silip sa cellphone, mga kwentuhan, kabastusan, konting pagmumura lang. Sino rito hanggang ngayon nagmumura ka pa? Kung hanggang ngayon nagmumura ka pa, pako lang yan ha, pako. Kasi sabi mo, lahat naman nagmumura eh. Sila okay yun kasi taga-impyerno eh, pero ikaw, di ba? Akala ko ba ikaw ay Kristiyano? Eh yun nga, ang ganda-ganda ng bahay mo, ang mahal-mahal ng bahay mo. Binayaran ni Jesus yung bahay mo eh. Yung buhay mo, binayaran ni Jesus. Eh, pumayag ka sa demonyo na yung maliit na pako ay maging pagmamayari niya. Kaya ang sabi ng Bible, do not give the devil a foothold. Sabi ng Bible, huwag ka papayag na may maliit na bahagi ng buhay mo na makuha ni Satanas. Kasi lahat ng gumagawa, alam niyo mga pumapatay? Alam niyo mga pumapatay? Nagsimula lang yan sa maliit na pako, yung hindi marunong magpatawad. Yung galit na galit ka, hindi ka makapagpatawad sa mga nagkasala sa'yo, hindi ka papapatayin yan, pero sa ibang araw. Kaya sabi ni Jesus, kapag ikaw ay napuot sa iyong kapatid at minura mo yung kapatid mo, ikaw ay may panganib na pumatay ng tao at mapuntang impyerno. Yun ang sabi ni Jesus. Nagsisimula lang yan sa mga sama ng loob. Pero pag tumagal yan, pabaho ng pabaho ang buhay mo. Kayo, yung iba sa inyo rito, na na-addict na, mga addict na yung iba sa inyo, nagsimula lang yan sa patikim-tikim.
Di ba? Pagsama-sama sa mga barkada mo. Sino ba yung mga barkada mo? Eh di mga nagsusugal, hindi ka naman nagsusugal sumama ka. Di ba? Unti-unti na yung buhay mo. Sino rito yung mga nalulong sa droga? Yung mga nalulong sa droga rito, hindi ka naman talaga addict, di ba? Naglagay ka lang ng konti sa buhay mo. Pero sabi ni Paul, even during the strongest temptation, you can do all things through Christ. Sabi ni Paul, kaya nabuhay si Jesus mula sa mga patay para ikaw na dati kang lasenggo, dati kang drug addict, dahil ikaw ay sexually immoral, nakikipag-live-in kayo. Alam niyo ba dito sa church natin, may marami nagli-live-in dito nung araw. Pero nung sinuko nila yon sa Panginoon, alam niyo nagli-live-in, ang ginagawa na nagli-live-in, nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa kasi live-in nga kayo. At tuwing kayo magse-sex, ang demonyo po ay palaki ng palaki ang binibigay mo sa kanya sa buhay mo. Kaya hindi kayo bless. Pabaho kasi ng pabaho ang buhay mo eh. Kaya hindi kayo pwedeng pagpalain dahil yung buong buhay mo ay kinukuha na ng demonyo. Kaya makita mo, hirap na hirap ang buhay. Yung mga hanggang ngayon, nagmumura pa rin, galit pa rin sa tao, hindi pa rin mapatawad yung nanay, yung asawa, yung kaibigan. Hanggang ngayon, meron kang daladalang mga sama ng loob. Alam mo yan, pabaho ng pabaho ang buhay ko dyan. But you can do all things. Kayang magpatawad, amen? Kayang umalis sa droga. Kayang umalis sa homosexuality. Kayang umalis sa sexual immorality. Kayang umalis sa paglalasing, sa pagsusugal. Hello? Hello, nandiyan pa po ba kayo? Kayang magpatawad sa nagkasala because you can do all things through Christ. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Number 3. Ito po yung dapat nating matutuhan ngayong araw ng pagkabuhay. Yung secret of contentment. Alam nyo, sa ngayon, mahirap ang buhay. Hindi ko sinabing habang buhay, mahirap ang buhay. Alam po ninyo, dumaan kami sa hirap. Pero hindi ko sinabing hanggang dito na lang kami. Nung wala kaming pera ni Pastora Angie, natutuhan ko po paano maging masaya at maging mapayapa. Bakit po? I can do all things. Meron po akong contentment. Kasi hindi naman, kung malulungkot ka ba? Yayaman ka ba kung malulungkot ka? Kasi pag hindi kayo nakontento, alam niyo gagawin nyo, iba sa inyo, magsusugal. Alam niyo kung bakit sa Pilipinas malakas ang sugal? Kasi yung mga mahihirap, hindi sila kontento. Gusto nilang umangat. Pero ang ginawa nilang paraan, mali. Nagsugal, benta ng drugs. Di ba? Gumawa ka ng mga bagay na hindi makabubuti. Bakit? Kasi nga hindi mo natutuhan yung contentment. Sabihin mo nga, contentment. Meron po tayong babalikan, 2 verse, no? Kasi binasa natin, ano yung binasa natin? Philippians 4:13. So para maintindihan nyo yung contentment, saka yung I can do all things, babalikan natin yung 2 verse. Verse 11 at verse 12. Tingnan natin. I am not saying this because I am in need. Sabi niya, hindi ko sinasabing nangangailangan ako. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need. Sabi niya, alam ko kung ano yung kapos. Alam ko rin kung ano yung masagana. Natutuhan ko na rin ang sikreto na maging kontento in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Kasi ibig sabihin, mga kapatid, kaya kong dalin ang kahirapan, kaya ko rin dalin ang kasaganaan. Alam niyo kung bakit marami po sa inyo hindi yayaman? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit ang marami sa inyo dito hindi matutupad ang pangarap niyo? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi niyo ma-handle. Alam ng Diyos, hindi nyo kayang i-handle ang kasaganaan. Kasi hindi mo pa alam na maging kontento. Ngayon kokonti ang pera mo, laging mainit ang ulo mo, akala mo ba bibigyan ka ng Diyos ng blessing? Hindi. Kailangan mo munang matutuhang maging content
sa kawalan. Sabi nga ng iba, maghahanap daw sila ng mga pangasawa. Sino rito, malungkot ka dahil single ka pa? Okay lang. Kahit tingnan nyo kasi Mabel. Oh. Si Mabel. Kilala niyo ba si Mabel? Nako. Hindi ko sinabing gayahin nyo si Mabel. Alam nyo, yung iba sa inyo, bakit hindi muna kayo dapat mag-asawa? Alam nyo bakit? Kasi kung ngayong single ka, hindi ka satisfied sa relasyon mo kay Jesus, you will never become satisfied kahit sino mapangasawa mo. Yun ang totoo nun. Ngayon kung ngayon, hindi ka masaya sa relasyon mo kay Jesus, paano ka sasaya sa lalaki? Sa babae? Kaya pag hindi ka masaya kay Jesus ngayon, single ka, I guarantee you, kahit sino mapangasawa mo. Kaya pag hindi ka masaya kay Jesus, hindi ka mag-iintay sa Mr. Right o Mrs. Right. Malamang maghanap ka ng Mr. Right now. Kahit sino na lang, Lord, basta mukhang tao. Right now. Kasi kailangan mo na ang boyfriend ngayon pa lang. Kasi hindi ka nga masaya, hindi ka kontento eh. Ang sabi ni Paul, konti ang pera, maraming pera, pareho lang yan. I have learned. Kaya kong i-handle ang dami ng pera. Yung iba sa inyo, hindi nyo kaya yan. Kaya ngayon pa lang, makontento ka sa konti ang pera mo. Ngayon pa lang, single ka. I-handle mo ng tama ang pagiging single. Be happy in Christ. Pag hindi mo kayang i-handle ang singleness, hindi mo kaya yan pag nag-asawa ka. Yun ang sabi ng Bible, the secret of contentment. Hindi ka masaya dahil ang mga t-shirt mo, ang sapatos mo, hindi branded. Hindi ka magkakaroon ng branded. Kasi hindi ka masaya kahit ang damit mo ay pangkaraniwan. Pero if you can do all things, ibig sabihin kahit ikaw ay matanda na, hindi ka magmamadaling kumuha ng syota. Pwede ka na magka-crush pag 35. Kaya nga dito ko sa dulos, hindi tayo nanunukso pag single. Alam niyo ba, nagagalit ako pag tinukso nyo. Hoy, tanda ko na, wala ka pang boyfriend. 16 years old ka na, wala ka pang boyfriend. Alam niyo, magagalit ako sa inyo pag dito po kasi sa dulos, huwag mong i-pressure ang mga single dito. Bayaan mong maging masaya sila na nag-iisa sila. Masaya sila kay Jesus. Kasi pag masaya ka kay Jesus nung single ka, kahit ang asawa mo ay masama ang ugali, magiging masaya ka. Kahit hindi mo makuha yung the dream, yung Mr. Dream mo, kahit hindi mo makuha yon, dahil nung single kayo, masaya kayo kay Jesus. Kaya kahit palpak ang mapangasawa mo, you will be content. You will be happy. Kaya lang, kita mo, ba't marami ngayong mga dalaga, nagsisisi na, may asawa na sila. Kasi akala nila, pag nakapag-asawa sila, sasaya sila. Hindi ko totoo yun. Hindi ko totoo. Kung hindi ka masaya ngayon, na kayong dalawa ni Jesus, hindi ka magiging masaya kahit kailan. Hello? Kaya nga sabi ng Lord, apart from me, you cannot do anything. You cannot. Kapag hindi ka masaya kay Jesus, konti ang pera mo, hindi ka masaya. Hindi ka sasaya pag dumami pera mo. Hindi talaga. Magiging mitya ng buhay mo yung pera. Ngayon pa lang, kung konti pa lang ang pera mo, kayong dalawa ni Jesus, sapat na si Jesus sa inyo. At pag nagkapera ka, mahahandle mo yung pera. Dahil nung kukunti ang pera mo, you are content because you have Christ in you. Kahit wala kang asawa, kahit maraming mga problema, nandiyan pa po ba kayo? And the last one, yung panghuli, the power of true Christ. The power of true Christ. Hindi yung I can. Ang marami sa atin, kaya po sumasablay. Kasi ang alam mo lang, I can.
No, you cannot. Without Christ. You cannot. Ang marami mayabang, yung marami sa atin mayabang, di ba? Kaya ko yan. Hindi masamang kaya mo kung dahil kay Kristo. Okay yon. Pero kung kaya mo, nang ikaw lang, umanda ka na sa mga kabiguan ng buhay. You will never be happy. Ever, ever. Ang sabi po ng Bible, I can do all things through Christ. Wag na wag ka magkakamali na sabihin mo, kaya ko yan. Kasi nag-aral ako. Kasi may pera ako. Kasi matalino ako. Kasi malakas ako. Kasi bata ako. Kasi meron akong hanap buhay. Ay, kasi maganda ang kumpanya ko. Kaya I can. Naku po, Diyos ko po. Yan ang pinaka nakakatakot na takbo ng utak. Pero merong power. The engine of this verse. Alam niyo ba yung makina nitong talatang ito ay yung salitang true Christ. Without that word, kung wala si Kristo, wala kayong magagawa. At dyan po magulo ang buhay ng maraming tao. Kaya nga po, hindi po tayo na-save. Hindi po tayo na-save para lang sumunod kay Kristo. Na-save po tayo kundi makipag-isa kay Kristo. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo ba kung ba't nahihirapan yung marami sa inyo na sumunod? Meron dito, no? Meron po dito, hirap na hirap kayong sumunod kay Jesus. Bakit? Paano ka makakasunod kay Jesus kung hindi ka naman totoong nakikipag-isa kay Jesus? Tama? Kaya hindi po tayo na born again para lang sumunod. Kaya po ako na born again ay para makipag-isa muna. Hindi para sumunod. Nandiyan pa po ba kayo? You are organically connected to Him like a branch to a vine. Alright? Tayo po ay organically connected. Parang yung puno, tayo ay sanga. Hindi ka makakasunod kung hindi kayo ganon. Kasi yung iba sa inyo pinipilit, susunod ako kay Jesus, susunod ako kay... Paano ka nga makakasunod? Hindi ka nga nakakonect, hindi ka kayo magkaisa. Bago kayo makasunod sa Panginoon, you need to be connected organically, like a vine to a branch. Hindi ako pwedeng mahiwalay. Hindi pwede. Kahit isang araw, kahit isang oras, hindi ako pwedeng mahiwalay kay Jesus. Kaya nahihirapan ang marami. Sabi nila, paano ba susunod kay Jesus? Huwag mo munang tanungin paano ka susunod. Ang problemahin mo muna, ikaw ba ay nakakonect? Araw-araw, maya't maya. Ang ginagawa kasi ng marami sa atin, ginagawa niyong vitamins at Diyos eh. Alam niyo yun? Ginagawa ng vitamins. Iinom ako ng vitamins kasi nanghihina ako. Hindi ho ganun ang Diyos. Hindi kaya ibigay na baka magbabasa ka, magsisimba kayo ng linggo, di ba? O, ngayon, ano gagawin niyo? Magsisimba ako ng linggo para lumakas ako. Ha? O, kita mo, bukas pa lang, mahina ka na. Hindi ka pwedeng lumakas kahit magsimba ka ng linggo. Dapat araw-araw ikaw ay sanga. Si Jesus yung puno na Lunes nakakabit ka, Martes nakakabit ka, Miyerkules nakakabit, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, nakakabit ka. Hindi yung pupunta ka ng church ng linggo, ay, ako, lumakas ako. Oh, that's good. Ilang oras lang yan lakas mo? Ilang oras lang yan? Sandali lang yan. Babalik ka na naman sa linggo. Sasabihin mo, magsisimba na naman ako kasi ang dami problema, hinang-hina na ako. Kasi ang ginawa mo si Jesus, vitamins. Hindi siya vitamins. Siya po ay puno, ikaw yung sanga na araw-araw organically. Kaya hindi ako nag-a-absent pag linggo eh. Hindi ko kayang mag-absent sa simbahan. Not because I want to strengthen my life, but because I'm already strong in the Lord. Kaya marami sa inyo nagsisimba, hinang-hina. Di ba? Sino sa inyo, aamin kayo, na paglinggo, tamad na tamad ka. Kasi nga,
Hindi mo alam yung I can do all things. Hindi mo alam yun. Di ba? Kaya linggo, hindi mo mapagtagumpayan. Tamo, marami nagsisimba, pagkaya lang nila. Pagkaya. I feel, malakas ako ngayon, magsisimba ako. Ang ibig sabihin ng I can do all things, kahit nangihina ka, makapagsisimba ka pa rin. Na kahit may nag-iimbita sa'yo sa Boracay, pastor, sayang, libre eroplano eh. Kaya, linggo, nasa beach. Pero mo, hindi mo magawa yung I can go to church every Sunday. Hindi mo magawa yon. Bakit? Kasi nga para lang ikaw, ganito ka no? Si Jesus para sa yung iPhone charger, cellphone charger. Alam niyo yung ginagawa natin sa Diyos? Ito, alam niyo yun? Akala ko pinalitan na yung picture yon. Dalawa yan Dalawa. Etong isa, hindi mo to pwedeng gawin sa Diyos. Ano ginagawa mo sa Diyos? Pag nangihina ka, mag-charge. Mamaya lang 80% ka na lang. Mamaya 60 na lang. Hanggang bukas, lobat ka na. Bakit? Kasi pinipilit mo yung lakas ni Kristo, isave mo sa isang maliit na gadget. Ang picture po ng I can do all things ay yung hydro generator. Ikaw ay dumadaloy sa lakas ng tubig na nagpo-produce ng power. Every day. Hindi mo kayang i-store yung strength ng ilog, ng tubig. Hindi mo kayang ilagay yan sa isang gadget. Ang picture, ang larawan ng isang, alam mo yung I can do all things through Christ. Hindi ganito. Huwag mong gawin sa Diyos yan. Yan ang ginagawa nyo kasi. Nangihina ako ngayon, babasa ako Bible. O maya, mahina ka na naman ulit. Hina na, charge na naman. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay dumadaloy ka sa lakas ng Diyos every day. Kaya ikaw ngayon, walang katapusan yung naibibigay mong puwersa. Na kahit may tukso, nagtatagumpay ka. Kapag linggo, nasa simbahan ka, nagpe-pray ka, excited ka mag-pray, excited kang paggamit sa Diyos. Kaya ngayon ikaw, nag-i-evangelize ka, nagdi-discipleship ka. Why? Kasi you are flowing with the force of the Holy Spirit. Hindi ka lobat, magcha-charge, lobat, magcha-charge na naman, lobat na naman. Paano? Kung nakalimutan mo mag-charge. Paano yon kung hindi mo nadala yung charger mo? Kasi hindi mo pwedeng ipunit ang lakas ng Diyos na katulad ng iPhone charger. Ang ibig sabihin ng I can do all things through Christ ay ang picture na yan. Na hindi ka umaasa sa pansamantalang lakas mo. Hindi ka umaasa sa pansamantalang vitamins. Ikaw ay umaasa sa lakas ng Diyos. Amen? Hello, palakpakan nga po natin ng Diyos. It is the very life of Jesus flowing in us. Ang ibig sabihin po ng I can do all things sa English, ito po ay continuous present tense action. I can do all things. Ang explanation po niyan sa English, ito po ay present continuous action. Tuloy-tuloy. Magagawa mo ang pinagagawa ng Diyos sa iyo kahit nakabilanggo ka, kahit wala kang kinakain, kahit marami kang problema. Hindi po ito mga para sa tagumpay ng basketball. Hindi po ito yung kapag ikaw ay natanggap sa trabaho, I can do all things. Ito pong verse na ito ay para sa mga natatanggal sa trabaho. Ito po ay yung mga para sa mga tao na nandiyan pa ba si Willie? Nandiyan pa ba si Brother Willie? Si Brother Willie, nagsisimba yun. Tuwing linggo, nagsimba siya. 2 times a week, dinadialysis po yun. Nandiyan siya kanina. Hindi nag-a-absent yun. Kahit dinadialysis po yun, twice a week ha. Pero nandito siya. Kasi hindi man niya kayang ipaliwanag, pero pwede niyang sabihin that I can do all things. Nandito siya sa church every Sunday. Nagse-cell group po yun. Sumasama po yun sa activity. Nagte-training po yun. Nagla-live class yun. Hello, nandiyan pa po ba kayo? Sino rito gusto mong ma-dialysis muna?
para masabi mong I can do all things through Christ? Si Brother Willie, hanga ako dyan. Kasi pag linggo, nandito yan. Naka-wheelchair yan dati. Ngayon, naglalakad na. Kanina sabi ko, Brad, naglalakad ka na? Sabi niya, Pastor, pinamigay ko na yung wheelchair ko. Sino rito gusto mo yung wheelchair ni Brother Willie? Para masabi mo, hindi ako makakapag-church kasi naka-wheelchair ako. O sino rito? Tinatamad ka magsimba sa linggo, bibigay ko sa yung wheelchair ni Willie. Pero si Willie, naka-wheelchair yan, hindi yan tumitigil magsimba. Naka-wheelchair siya. Pero nagulat ako kanina. Sabi ko, Brad, kakalakad ka na? Sabi niya, syempre, Pastor, walang imposible sa Diyos. O ngayon, pwede niyang isulat sa wheelchair niya yun, I can do all things. Sige mo. Pwede po ba tumayo tayo ng lahat? Init. Anyway, tandaan po natin, ang pinag-uusapan po natin dito, si Christ. Kapag isinuko mo sa Kanya ang buhay mo, ano sabi ng verse? You can do all things. Hindi po ito tungkol sa tagumpay. Marami po tayo daranasing kabiguan sa buhay na ito. Sabi po ni Jesus, in this world you will have problems. Sinabi na po ng Panginoon yun. Dito sa daigdig na to, makakaranas kayo ng maraming problema. Pero pwede kong sabihin, I can do all things through Christ. Sa Martes po, tataas ulit ang gasolina. Sa Martes, 15 pesos sa diesel, 5 piso. So magiging 170 pesos na po, 1 litro ng diesel. Alright? Okay? So, sinabi ko ba na kapag kayo ay na kay Kristo, bababa gasolina? Hindi. Pero meron kang isang magagawa. Kahit 200 ang litro, meron kang isang magagawa na hindi ka kayang pahinain ng presyo ng gasolina. Why? Because you can do all things through Christ. Malay nyo, maging 300 pa 1 litro niyan. At hindi natin alam kailan po matatapos ang giyera sa Middle East. Hindi natin alam. Sa totoo lang, may balita po, kakaroon ng malawakang brownout. Magkakaroon po ng rotating blackouts. Mawawalan tayo ng kuryente kalahating araw every day. At least, sabi ni Pablo, hindi kayo nakakulong. Kumakain kayo 3 times a week. Can you handle that kind of problem? Kaya nyo ba? Kaya nyo magpasalamat sa Diyos kahit blackout every day? Kaya nyo ba na magsimba kahit 200 piso ang litro ng gasolina? Kaya nyo pa rin magsimba? Alam nyo, yun ang pinag-aralan natin ngayong umaga. Can you do all things? Huwag nyo sabihin, I can. Dapat kompletohin nyo. I can do all things through Christ. Why? Kasi marunong ka na sumabay sa ginagawa ng Holy Spirit. Hindi yung karga ka lang ng karga tuwing manghihina ka. Magsisimba ako kasi nanghihina ako. Yung iba naman, pag nanghihina, hindi na magsisimba. Tinatamad na kayo, di ba? Walang kalakas-lakas. Kaya nga hindi po kayo pwede pagkatiwalaan ng Diyos. Ang napagkakatiwalaan ng Diyos ay yung ikaw ay nasa mababa kalagayan, but you are proven faithful. Pag napatunayan ng Diyos na sa mababa kalagayan mo, malungkot ang nag-iisa, pero dahil kasama mo si Kristo, sabi po, I can do all things through Christ. Hindi mo kailangan ng syota. Hindi mo kailangan ng milyon-milyon. Hindi mo kailangan yun sa ngayon. Sa ngayon. But you can do all things through Christ, who strengthens you. That's the result of Easter Sunday. Sa totoo lang po, yun ang resulta ng pagkabuhay ni Jesus
mula sa mga patay. Wala akong pakialam kahit nagsisimba ka pa linggo-linggo. Kung hindi naman nakikita sa iyo yung kapangyarihan at lakas ni Kristo. Every day. Araw-araw. Pera, walang pera. Konti ang pagkain, maraming pagkain, bago damit, luma ang damit, mumurahin ang gamit, mamahalin ang gamit. I can handle all these things. Walang problema. Amen? 200 ang 1 litro ng gasolina, 50 pesos 1 litro ng gasolina. I can handle all these things through Christ who strengthens me. Ayan. Alam mo, pagkakatiwalaan ka ng Diyos. Pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng palalaking bagay. Kasi pinakita mo sa Diyos na masaya ka sa Kanya, hindi sa material things. Sa Kanya ka masaya. Okay? Kaya hindi ka magpe-pray na magkaroon ka ng ganitong bagay. Dapat nagpe-pray ka na hindi pwedeng wala si Kristo sa akin. Huwag kang mag-pray na dapat lagi kang may pera, lagi kang may syota, lagi kang may ganito, may ganyan. Ipag-pray mo, hindi ako pwedeng mawala kay Kristo Jesus. Yun ang tinuturo ni Paul. I can do all things through Christ. Huwag niyong gawin na mind over matter yung verse na yan. Huwag niyong gawin yung ganun, hindi ganun yan. Na kahit ang hirap-hirap ng buhay, magme-meditate ka, I can do all things through Christ. Pag dilat mo, ganun pa rin. Hindi kasi ganun yun. Hindi ganun yun. Ibig sabihin, yung verse na yan, ay dadaan ka sa mga totoong problema. At dadaan ka sa totoong kabiguan. Dadaan ka sa totoong kalungkutan. Isang araw, may mamamatay sa inyo. Ayoko sana magsalita ng ganito. Mamamatay nanay mo, tatay mo, kapatid mo, asawa mo, pamangkin mo. Mamamatay talaga yung mga yan. Can you handle? Mahahandle niyo ba yan? Kung kay Kristo, mahahandle mo. Amen? Hindi dahil malakas ka. Hindi dahil marami kang kaibigan. Hindi dahil mataas ang IQ mo. Hindi dahil ikaw ay magaling. No, hindi dahil matibay ang dibdib mo. No, you can do those things because of Christ who strengthens you. Yun po ang totoo dito. Kaya kahit ano pa mangyari, kahit magkaroon pa ng giyera sa buong daigdig, kahit wag matapos, kahit magkaroon ng COVID, wag nang matapos ang COVID, I can handle all these things. Yan ang kaibahan. Yan ang kaibahan natin. Makikita mo, kukunti na magsisimba, kadami ng problema, pero yung mga binuhay ni Jesus mula sa mga patay, mananatili yan sa simbahan. Magbabasa ng Bible yan. Magtitiwala sa Diyos yan. Magiging masaya pa rin yan. Tama? Hindi siya magpapadala sa mga bagay na nagyayari sa paligid because you know that in Christ, you can do all things. Magsimula po tayo ngayong umaga. Hindi ko sinasabing tanggapin niyo si Jesus. Wala ho sa Bible nun. Wala sa Bible na tanggapin mo si Jesus. Wala. Ang totoo, nasa Bible, tinanggap tayo ni Jesus. Hindi niyo tinatanggap si Jesus. Hindi siya tinatanggap natin. Tayo ang tinatanggap niya. Pero ang sabi ng Bible, kailangan natin isuko ang buhay natin sa Panginoon. Isuko mo yung luma mong buhay. Isuko mo na yung galit mo. Sino rito hanggang ngayon, galit ka pa rin. Hindi ka pa rin makapagpatawad. Grabe, kapatid, hindi ka natitigilan ng Satanas niyan. Hindi ka niya iiwan everyday. Believe me, kawawa ka. Kawawa ka talaga. Kung hanggang ngayon, meron ka pa dyan tampo, samaan ng loob, galit, unforgiveness, ay, Diyos ko po. Kahit anong simba gawin mo, kahit anong quote mo ng verse, I can do all things through Christ. Wala yan. Wala yan. Walang kwenta yan. Kailangan mo isuko lahat ng pako na pinagsasabitan ni Satanas na mababaho sa buhay mo. Isuko mo yan. Yung pornography, yung pagmumura, yung pagsisinungaling.
Ikaw, nasa buhay mo naman yan. Yun. Hindi naman kita mapipilit. Dito po sa church, walang bawal dito. Walang bawal. Kung ikaw po ay nakikipag-live-in, hindi bawal dito yan. Pero sabi ko lang sa'yo, na bumuhay ka lang sa kasalanan. At hindi pwede na magawa mo yung I can do all things. Kung ikaw ay addict sa pornography, okay lang yun, buhay mo na ba yan? Magsimba ka. Huwag kang tumigil magsimba. Kung ayaw mong umalis sa pagmumura, pagsisinungaling, pornography, hindi ho bawal dito yan. Gusto nga namin magsimba kayo na magsimba eh. Para habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, luminaw sa'yo. Luminaw sa'yo na wala kang magagawa kung wala si Kristo sa buhay mo. So kailangan, kung gusto mo lang suko mo na yung mga nakasabit sa pako. Addiction. Ano yung addiction mo? Ano yung takot? Ano yung takot mo? Ano yung mga pagmumura, pagsisinungaling na lagi mong ginagawa? Nakasabit kasi yan eh. So kailangan mabunot yung pako na yan. At kailangan maisuko ang buong buhay kay Jesus para yung dating mabaho, para yung dating pinagsasabitan ni Satanas ng mga bulok na gawain, bulok na isip, bulok na ugali, isuko natin sa Panginoon. Kung ready ka na, taas mo yung kamay mo sa Diyos at sabihin mo na may pananampalataya, Panginoong Jesus. Sabihin mo, Panginoong Jesus, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng bulok sa buhay ko. Ayoko na may control ang demonyo sa akin. Naniniwala ako na kaya kong gawin ang lahat ng bagay. Nakasama ka sa lakas mo, Kristo. Kaya sa oras na ito, palayain mo ako. Pwede mong sabihin, ikaw lang sa sarili mo. Sabihin mo ngayon sa Diyos, ano yung mga naipako, ano yung naisabit ni Satanas sa pako ng buhay mo na kailangang bunutin at kailangan mong isuko kay Jesus. Ano ba yan? Sexual sins? Nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa? Ikaw ay nanonood ng pornography? Ikaw ay nagnanasa sa ibang tao? Nagnanasa ka sa babae, sa lalaki? Ikaw ay nagsusugal? Nagda-drugs? Ikaw ay gumagawa ka ng mga bagay? Sabihin mo na sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sinusuko ko sa iyo lahat. Hugasan mo ako. Pabanguhin mo ang buhay ko. Ayoko na ng may mabaho sa aking buhay. Gamitin mo ako. At sa gayon, pwede ko talagang masabi that I can do all things through Christ. Nasa kabila ng kabiguan, Panginoon, maranasan ko ang tagumpay. Sa kabila ng hindi matutupad ang lahat ng aking pangarap, yung gusto mo, yung kalooban mo, ang mangyayari sa akin. Salamat po, aming Diyos. Sa pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Amen. God bless you.